Ito ang kuha ng astronaut ng National Aeronautics and Space Administration na nagmamaneho ng rover sa buwan. At ito naman ang kuha ko habang minamaneho ang bagong rover na dadalhin doon. Sa ngayon, pumapasok tayo sa susunod na space race. Layunin ng United States na magtayo ng moon base sa lunar South Pole pagsapit ng 2030, kaya kailangan nila ng rover. Kaya pumunta ako sa California para bisitahin ang gumagawa ng susunod na moon rover ng National Aeronautics and Space Administration. At masasabi kong naging medyo wild ang mga nangyari. Pero hindi nila pinapayagan na dalhin mo ito sa drive-thru ng McDonald's. Hindi. Nagkaroon ako ng pagkakataon na magpalipas ng isang araw sa Astrolab at maglaro gamit ang kanilang mga rover. At sino pa ba ang mas magandang magpakita sa akin sa paligid kundi ang kanilang Chief Executive Officer at punong inhinyero. Oh, welcome sa aming punong tanggapan sa Hawthorne, California. Buong karera ko ay nasa Space Robotics. Nagsimula ako sa Jet Propulsion Laboratory at nagtrabaho sa ilan sa mga Mars rover. Nagtrabaho ako sa Spirit at Opportunity, pati na rin sa Curiosity. Pagkatapos lumapag ng Curiosity sa Mars, lumipat ako sa SpaceX at nagtrabaho sa Dragon program. Ako si Ryan Spelling, ako ang punong inhinyero dito at mahaba na ang karanasan ko sa pagtatrabaho sa Jet Propulsion Laboratory o para sa Jet Propulsion Laboratory sa mga programa sa Mars. Dinisenyo ko lahat ng robotic arms sa Mars. Itinatag ang Astrolab noong 2020 upang pagandahin ang kinabukasan ng tao sa paggawa ng mga sasakyan para sa buwan at Mars. Ang Chief Executive Officer nilang si Jarrett na naglibot sa akin ay dating pangunahing inhinyero ng SpaceX bago tumutok sa Moon Rover. Nakarating na tayo sa Mars. Ano ang susunod nating gagawin? Para magsimula gumawa ng propellant or mag-set up ng kuryente? Kaya ang conclusion, kailangan talaga natin ng mobility platform para... Paano natin ililipat-lipat ang mga gamit? Oo, nilulutas lang natin ang problema sa huling milya. Solusyon ng Astrolab sa problemang huling milya ay ang kanilang pangunahing rover na Flex. Ang Flex ang pinakamalaking rover na planong ipadala sa buwan. Ginawa ito para magdala ng kargamento at suportahan ang mga astronaut ng Artemis sa mga susunod na taon. Noong Apollo missions, may lunar roving vehicle. Sa Artemis, kailangan din ng mga astronaut ng sasakyan para makalibot sa buwan. Kaya tingnan natin kung paano ikinukumpara ang lumang moon buggy sa Flex. Kapag tiningnan mo ang Flex, mapapansin mong mas malaki ito kaysa sa lumang lunar terrain vehicle ng panahon ng Apollo. Ang lumang rover ay 3 metro ang haba at 200 at 10 kilo ang bigat. Kayang magdala ng 500 kilo sa paligid ng buwan, kasama ang 2 astronaut at gamit nila kapag walang laman. Ngayon tingnan naman natin si Flex. Mas malaki ito at kaya nitong magdala ng 1,600 kilo ng kargamento sa paligid ng buwan. Parang nagmamaneho ka na may sakay na 20 tao. 2 magkaibang rover para sa buwan. Tinulungan ng Apollo ang mga astronaut makalibot. Ang Flex ay kinakatawan ng hinaharap ng ekonomiyang pangkalawakan, pinagsasama ang malaking kargamento at autonomiya. Kaya dapat natin itong subukan. Ito ang aming prototype ng Flex rover dito sa mundo. Kaya ayun, aakyat ka lang ng ganito. Kaya ang una natin gagawin ay tatayo tayo, okay? Nasa tinatawag tayong crew down mode ngayon. Para, alam mo na, gaya ng nakita mo, madali lang sumakay at bumaba. Pumasok ka lang, Ulit ito, ang layunin ay i-maximize ang kapaki-pakinabang na oras ng mga astronaut. Isa rin yan sa mga tampok. Ngayon, nandito na tayo sa drive hide at magmamaneho muna ako ng kaunti, tapos ipapasa ko na sa'yo. Ipinakita muna sa akin ni Jarrett ang iba't ibang paraan ng pagmamaneho ng Flex. Katulad ng isang normal na sasakyan na pwedeng mag 2-wheel or 4-wheel drive, may iba't ibang drive modes ang Flex. Standard ito na 4-wheel drive, kaya lahat ng gulong ay nagtutulak at nagmamaniobra. At ang pagmamaniobra ay madali lang, hihilahin mo lang, alam mo na, sa direksyon na gusto mong patakbuhin. May iba pa tayong drive mode, kaya dito muna tayo magfo-focus at gagawin ang 0-point turn. Ito ay nagmamaniobra, minamaniobra lahat ng gulong paikot. Ngayon, kapag pinisil natin yan, pwede nating Umiikot sa lugar. umiikot sa lugar, agad lumiliko. Sana ganun din ang kotse ko. Pero pwede rin nating gawin ang tinatawag na crabbing dito. Sige. Subukan mo ito, pisilin ang dead man at hilahin sa kanan. Hilahin mo papunta rito. Oo. Kaya ngayon, gumagalaw na tayo ng pantay sa gilid, kaya sige pumili ka kanan o kaliwa. At ganyan ba talaga kabilis magpalit ng mode sa buwan? Oo. Ngayon na natapos ko na ang tutorial, pinayagan na akong subukan. Alam ko na kung ano ang iniisip mo dahil iniisip ko rin yun. Magkano kaya ang isa nito? Nakakuha ang Astrolab ng kontrata mula National Aeronautics and Space Administration na hanggang 2 bilyon para sa Flex. Kaya kailangan ko talagang itanong.
At alam ba ng publiko, magkano ang isa kapag buo na ito? Lahat ng yan? Hindi. Hindi alam ng publiko. Oo, sabihin natin, kung kailangan mo pang magtanong, hindi mo kaya, alam mo yon. Sige, oo, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Ngayon gusto kong alamin kung bakit iba ang itsura ng Flex kaysa noong panahon ng Apollo. Lunar Terrain Vehicle, IRIS. Noong dekada 70 idinagdag lang nila ang mga rover sa huli. Noong Apollo 11 at 12, naglalakad lang ang mga astronaut kaya ilang daang metro lang mula sa lander ang kanilang na-explore. Noong Apollo 15, na-develop na nila ang Lunar Roving Vehicle na parang Dune buggy lang at gamit para ihatid ang mga astronaut sa paligid. At gaya ng inaasahan mo, iba si Flex. Sa ngayon, para sa mga susunod na ilang Artemis na mission, di ba? Ang dalas ay magiging parang isang beses sa isang taon. Lalapag ang crew at titigil doon ng ilang araw hanggang 2 linggo. Alam mo, maaring kailanganin ng Lunar Terrain Vehicle na suportahan ang isang mission dito at pagkatapos ay pumunta sa ibang lugar bago dumating ang susunod na mission ng tao. Sige, pero paano mo makokontrol ang rover sa buwan mula Earth? Kaya ang layunin namin ay gawin ang tinatawag naming supervised autonomy. Siyempre! May mga operator pa rin sa proseso pero hindi nagamit ang joystick. 13 segundo ang kailangan ng liwanag para makarating at makabalik mula sa buwan. Ibig sabihin, halos 3 segundo ang kailangan para magpadala ng mensahe kay Fleck at makuha ang sagot. Parang naglalaro ka ng video game na sobrang lag. Hindi ito magandang ideya at nangyari na ang pagkakamali noon. Ganon pinatakbo ng mga Ruso ang Luna Code ng mga rover pero iyon din ang naging dahilan ng kanilang pagkabigo. Noong 1973, nagpadala ang mga Soviet ng rover sa buwan na minamaneho mula sa daigdig gamit ang television images at joystick. Halos walang sariling kakayahan ang mga ito na magdesisyon ng mag-isa. Ipinagmaneho nila ang Lunokhod 2 rover sa isang matarik na bunganga ng buwan na nabalutan ng alikabok. Napuno ng alikabok ang radiator kaya ito'y nag-overheat. Hindi sila nakapag-react agad para mailigtas ang rover dahil sa pagkaantala na ito. Kaya naman gumagamit ng supervised autonomy si Flex. Gamit ng controller ang camera view at kiniklik kung saan nila gustong dalhin ang rover. Pagkatapos, gagamitin na ni Flex ang mga algorithm nito para hanapin ang ligtas na daan papunta roon. Kailangan ng mahusay na sensor at camera sa rover para makuha ni Flex ang impormasyong kailangan niya para manatiling ligtas. Meron tayo sa bawat sulok. Ilaw at camera para sa nabigasyon, pagtukoy ng panganib, at pag-monitor ng workspace ng braso. Nakarating pa ako sa workshop nila kung saan sinusubukan ng sensors. Kaya itong nasa likod ko ay tinatawag naming groundhog. Ang nangyayari dito ay kinakatawan nito ang aming perception system sa Flex. Kailangan mong matukoy at makita ang mga panganib mula sa malayo para mabalaan mo ang mga astronaut o makapagpreno ng emergency. Ano ang itinuturo ninyong makita ng mga rover? Dito, tinuturuan natin silang iwasan ang batang biglang tumalon sa kalsada. Sa buwan, ano ang binabantayan natin? Oh, maganda yung tanong. At sa ilang paraan, mas madali itong problema. Oh, walang mga bata dito. Tama, di ba? Kasi halos lahat ay nananatili lang sa lugar. Oh, alam mo na, ang hamon talaga ay tungkol sa mga kondisyon ng ilaw. Oo, kasi matagal kang nasa South Pole, di ba? Oo, sige. Laging nasa araw ang araw. Parang palagi kang nagmamaneho papunta sa araw. Oo. Ang sama talaga. Kaya lahat ng mga camera, lahat ng meron tayo, kapag tumapat ka sa araw, wala silang makikita. Paano nilulutas ng mga kamera ang problemang iyon? Gumagamit kami ng infrared. Habang ang mga sasakyan sa Earth ay kadalasang gumagamit ng mga sensor at camera na gumagana sa nakikitang bahagi ng light spectrum, ang mga kamera ng Flex ay gagana sa infrared. Para sa isang tiyak na dahilan, karamihan ng liwanag ng araw ay nasa nakikitang bahagi ng spectrum. Dahil sa infrared na kamera, nalalampasan ni Flex ang liwanag at nagkakaroon ng dagdag na kalamangan. Sa pamamagitan ng paglalagay ng mga ilaw kay Flex na gumagana sa infrared, maaari nilang paliwanagin ang mga aninong ito at matukoy ang anumang mapanganib na hadlang nang hindi lubusang binabaha ng maliwanag na mga spotlight ang lugar. Tinutulungan nito ang mga astronaut na ligtas gumalaw sa buwan at makatipid ng enerhiya. Mas matipid ito ng 70% sa enerhiya kaysa tradisyonal na optical light bars. Kaya mas madaling makita ng astronaut ang loob ng mga anino. Sa pagsasama ng kamera, ilaw, at LiDAR, magkakaroon si Flex ng lahat ng kailangan para mabilis matukoy ang panganib at bigyan ng babala ang mga astronaut sa pamamagitan ng alerto at tunog. Kung kailangan, siya ang kukuha ng emergency control mula sa mga astronaut at pipigil sa unang banggaan ng sasakyan sa buwan. Ngayong ligtas si Flex, kailangan kong malaman gaano kabilis nila ito mapapatakbo. Lahat ng kuha ng pagmamaneho na nakita mo ay nasa 25% lang ng pinakamabilis nito at mukhang gusto pa nilang pabilisin. Nakipag-partner ang Astrolab sa Venturi.
kumpanyang European Electric Vehicle na nagbigay ng gulong at baterya. Siguradong mahilig silang magpatakbo ng mabilis. Matagal nang gumagawa ng dekuryenteng sasakyan ang Venturi. Hawak nila ang world speed record para sa dekuryenteng kotse at motorsiklo na naitala nila sa Kennedy Space Shuttle Run. Talaga? Ang saya naman nun. Ang requirement ng National Aeronautics and Space Administration ay magmaneho ng rover ng 15 kph, ngunit mas mabilis ang record. Noong Apollo 16 nagkaroon sila ng Lunar Grand Prix. Pinatakbo ni astronaut John Young ang Apollo rover pababa ng burol para magtala ng bagong record. Umabot sila sa 17 kilometro kada oras. May kutob akong susubukan ng Astrolab talunin ang record na ito sa mga susunod na taon. Sa pagtatapos ng tour, pinabilis ni Jarrett ang rover sa pinakamabilis nitong takbo. Ganito itsura sa buong bilis. Grabe. Hindi ko alam kung mukhang mabilis, pero ramdam na mabilis talaga, oo. Na-imagine mo bang magmaneho ng mabilis sa buwan habang tumatalbog sa 1/6 ng gravity ng Earth? Parang ang saya nun. Una kong napansin sa rover ay ang mga gulong. Kinailangan talaga nilang muling imbentuhin ang gulong para sa buwan. Mahalagang parte ng suspension system ang gulong. Totoo ang kasabihan kung saan nagtatagpo ang goma at kalsada pero ngayon bawal gumamit ng goma. Oh, Dahil sobrang lamig ng buwan. At matindi ang vacuum doon kaya hindi talaga tatagal ang goma. Parang nagiging salamin talaga ito, nagiging sobrang marupok. syempre. Ang maganda sa mga gulong na ito ay habang dinadagdagan mo ng bigat, mas lumalakas ang paghila nila. Pinapalawak nito ang ilalim sa pagdiin at pagkompres, parang Glanyo tires. Oo, tama. Dahil gawa ang mga gulong sa komplikadong kable at spring. Habang nade-depress pababa, napapantay ang ilalim na bahagi, kaya mas gumaganda ang kapit. Ito ang pinakamalakas na traction tire na nasubukan ng National Aeronautics and Space Administration. Talaga? Oh, Anong materyales ang ginamit sa panlabas nito? Parang felt na tela ang dating. Nomax talaga yan. Parang materyales na di tinatablan ng apoy. Oh, sige, sige. O kaya bala-proof. Parang Kevlar o... Kevlar at Nomax. Panahon na para sabihin ko ang isang maliit na sikreto. Hindi lang isa ang rover ng Astrolab. 2 ang meron sila. At ang isa pa nilang rover ay papunta sa buwan mamaya ngayong taon. Ito ay isang napakabagong pangyayari. Noong Hulyo nakaraang taon, kinansela ng National Aeronautics and Space Administration ang Viper rover mission na dapat sana ilalapag sa buwan Disyembre 2025. Dahil dito, may bakanting pwesto sa Griffin lander. 1 taon ang binigay mula pagpirma ng kontrata hanggang pagdadala ng rover sa Cape. Nung pumirma ka, walang flip. Wala pang disenyo. Kaya tinawagan ako ni Jarrett. Sabi niya, may pagkakataon tayong makapunta sa buwan sa loob ng 1 taon. Sabi niya, kaya mo bang magdisenyo ng rover? Nakukunin lahat ng bahagi yung magagandang parte na meron tayo mula sa Lunar Terrain Vehicle at ilalagay ito sa isang chassis na katulad ng Mars or Moon rover. Kinansela ng National Aeronautics and Space Administration ng Viper. Nagsimula na silang magtrabaho at may mahigit 1 taon lang para buuin ng rover bago ang deadline. Sinuri nila ang lahat ng pyesa at napagpasyahang kunin ang pinakamagagandang bahagi ng flex para ilagay sa mas maliit na frame. Ito ang terrestrial test version ng flip rover namin. Sige, ganito. Ito ang rover namin, si Flop. May flip at flop kami. Flip-flop. At si Flop ang aming test rover. Sige. Ang pangunahing layunin ng flip para sa amin ay talagang itaas ang antas ng marami sa aming teknolohiya na ginagamit sa flex. Siyempre. Kaya mayroon ang mga full-scale na gulong na ilalagay sa flex at makikita mo rito na ito ay isang full-scale na wheel actuator. Kaya ang mga ito ay, alam mo, sobrang lakas kumpara sa kailangan ng rover na ito. Naiintindihan ko. Pero gusto mong subukan ito sa sitwasyon Tama, eksakto. para makakuha ng mas maraming datos hanggat maaari para kay Flex. Magsasagawa na kami ng egress testing. Kaya isa sa mga mas kapanapanabik na bahagi ng misyon ay ang pagbaba mula sa lander papunta sa lupa. Ito ang mock-up ng Griffin lander o yung mga bahagi nitong mahalaga sa amin. Oo, sige. Kaya magsisimula ang rover doon sa itaas. Sa itaas. Sa itaas. Sige. At ito ay kaunti ng mas mataas kaysa sa ibabaw ng buwan na magiging mga dito. Sige. Kaya ito ang huling bahagi. Alam mo ba kung nasaan ang mga rampa na ito sa 75 degrees? Napakatarik niyan. Oo, tama ka. Halos patayo na. Oo. Simula noon, sinubukan na nila ito gamit ang mga strap para bumaba mula sa modelong lander at naging maayos. Basta maayos ang paglulunsad, gagawin din ni Flip ang parehong pagbaba gamit ang tali sa buwan ngayong Disyembre.
Paano ko iwan ang Astrolab kung di ko pa nakikita ang tunay na rover na pupunta sa buwan? Pumasok mo kami sa clean room pero kailangan munang magbihis. Oh, magaganda ang mga ito. May nagtatrabaho sa fashion sa Astrolab. Ito ang aming rover integration high bay. Ang nakikita mo dito ay ang actual na flight chassis ng Flipper rover. Pupunta ba ang chassis na ito sa buwan? Okay, oo. Kailan ito aalis papuntang Cape Canaveral? Mukhang tina-target namin. Alam mo na, bandang dulo ng taon, kaya sana mga Nobyembre. Nakaka-inspire talaga ang kanilang atensyon sa detalye at pagsubok. Pakiramdam ko nagsisimula na akong maintindihan kung gaano talaga kahirap gumawa ng isang bagay na pupunta sa buwan. At parang lahat ay nakasalalay sa isang pangunahing problema, ang temperatura. Ang pinakamahirap na problemang lutasin talaga para sa lunar terrain vehicle ay ang pamamahala ng init. Ang buwan ay may siklo ng araw-gabi na umaabot ng 2 linggo, di ba? Oo. Kaya 2 linggo ng tuloy-tuloy na sikat ng araw, kasunod ng 2 linggo ng tuloy-tuloy na kadiliman. Oh, kaya talagang interesante ang buwan sa ganong paraan. Wala itong atmosfera, hindi katulad ng Mars na may atmosfera, kaya halos madali lang. Oh, Samantalang sa buwan, walang atmosfera. Kaya kung nasa ilalim ka ng araw, sobrang init mo. Kung nasa lilim ka, sobrang lamig mo. oh. Kaya talagang nakaka-interest. Kaya itong side ng rover ay pwedeng sobrang init. Itong side naman ng rover ay magiging sobrang lamig. Siyempre, Magkakaroon ng kakaibang baluktot sa chassis at iba pa. siyempre. Kaya lahat ng mga magagarang bracket na nakikita mo dito ay para payagan ang chassis na magbaluktot, pero hindi magbaluktot ang mga avionics. Kaya kung ang ilang bahagi ng rover ay maaaring sobrang init, habang ang ibang bahagi naman ay sobrang lamig, sabay-sabay pa. Paano mo napipigilan na masira ang mga bagay? Lahat dito ay tungkol sa thermal isolation. Tinatawag namin itong hotdog, pampainit ng hotdog. Naglagay kami ng insulation doon para protektado ang mga baterya. Ayon kay Jarrett, 2 linggo ang gabi sa buwan na may tuloy-tuloy na dilim at 230 degrees C ang lamig. Kailangang mabuhay ni Flex sa mahabang gabi ng buwan at harapin ang matinding pagbabago ng temperatura sa South Pole. Maaaring ito ay nasa bunganga na ang liwanag na bahagi ni Flex ay 130 Celsius at ang anino ay -250 Celsius. Mas malamig pa iyon kaysa Antarctica at walang hangin para mapantay ang temperatura. Dapat isaalang-alang ito sa lahat ng materyales sa Flex. Hindi gumagana ang goma sa ganitong kondisyon. Nagiging marupok. Ang metal ay umiikot at yumuyuko kaya dapat isaalang-alang lahat. Dahil tidally locked ang buwan sa daigdig, mahigit 100 oras ang gabi sa buwan. Dahil umaasa si Flex sa solar power, dapat makaligtas ang rover sa gabi sa buwan. Ang mga baterya ay nag-iimbak ng enerhiya para makatulog si Flex at painitin ang mahahalagang sistema hanggang sumikat muli ang araw. Obra ng makabagong inhinyerya na natutulog sa gabi ng buwan. Ang pangunahing tagumpay ng Astrolab ay ang pagiging modular at multi-mission rover ni Flex. Ang mga sasakyan na ito ang magiging gulugod ng lohistika sa buwan. Pero ang tunay na pagtitipid ay nasa modularity, tama? Oo, ang kasaysayan ng mga rover ay talagang ginawa para sa particular na gamit. Gumagawa ka ng isang misyon papuntang Mars minsan sa isang dekada, gumagastos ka ng ilang bilyong dolyar para dito. At kapag lumapag na ito, dala na nito lahat ng kakayahan na meron ito. At iyon ay isang nakatakdang kakayahan. Ang approach namin dito ay magkaroon ng kakayahang patuloy na umuunlad. Sa modular na interface, kayang magbuhat at magbaba ng kagamitan at kargamento. Maaari naming pagsilbihan ang maraming klase ng customer at gamit at mapapaunlad pa ito sa paglipas ng panahon. Para mas mapakinabangan mo ito, mas marami pang gamit. Dahil modular ang platform, pwede mo itong gamitin kahit anong gusto mo. Noong 2021 nakipagtulungan ng Astrolab at Jet Propulsion Laboratory para magpakita ng konseptong marsupial rover. Ginamit ang Flex para buhatin ang Axel rover ng Jet Propulsion Laboratory at tularan ang pag-explore ng bunganga sa buwan. Tinulungan ng Flex ang maliit na rover na marating ang mga lugar sa bunganga na di kayang abutin ng Flex. Maaaring magsilbing parang mothership ang rover para sa mas maliliit na robot na mag-explore sa buwan at magagawa nila ito ng autonomo. Ang ginagawa nilang pag-develop ng mga rover na ito ay napakahalaga ngayon higit kailanman dahil naghahanda na ang United States para sa susunod na space race laban sa China at Rusya. Noong nakaraang taon, nagkasundo ang China at Rusya na magtayo ng 100 kilowatt nuclear reactor sa buwan sa 2035 at sumagot na ang United States, sinabing mauuna sila ng 5 taon at maglalagay ng isa sa buwan pagsapit ng 2030. Bakit nagmamadali? Sinabi na ng pansamantalang hepe ng National Aeronautics and Space Administration
Gusto talaga nilang angkinin ang pinakamagandang bahagi ng buwan para sa United States kahit na bawal sa anumang bansa ang magmay-ari ng bahagi ng buwan ayon sa Outer Space Treaty. Kung sino mang maunang makarating sa South Pole, maaaring magtayo ng protektadong perimeter sa paligid ng base at hadlangan ang akses ng iba sa mahahalagang yaman gaya ng tubig. Kung gusto ng United States manalo sa susunod na space race, kailangan nila ng teknolohiya tulad ng Flex. Astig! Tara, pumunta tayo sa buwan.